Samantala, ipinaalala ng Malacanang sa mga senador ang kanilang katapatan ay dapat sa taong bayan. Inihayag yan ng palasyo sa harap ng nalalapit na pagkoconvene ng Senado bilang isang impeachment court. Si Kenneth Paciente sa sentro ng Balita Live. Kenneth? Jules, sa inaasahang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, may tagubilin ang palasyo sa mga magiging senator judge sa paggulong ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang trial ay trabaho at mandato ng Senado. Bagaman hindi makikialam dito ang ehekutibo, partikular na ang Pangulo, binigyang diin ni Castro na dapat lamang na managot ang dapat managot. Huwag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot. Tinanong din ng Palasyo Jules ukol sa pagiging credible ng mga senador bilang senator judge sa impeachment trial. Sabi ni Castro, masyado pang maaga para husgahan sila. Pero giit niya na dapat sa taong bayan ang kanilang magiging katapatan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. Patungkol naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa, sinabi ng Malacanang na Office of the Solicitor General na mismo ang nagsabi na pugante ang senador, kasunod ng hindi pagkilala sa arrest warrant mula sa ICC. Hamon din ng palasyo kay Bato, lumantad na lang kung wala namang kasalanan. Napakalaking mensahe po ito ng ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas. Samantala, sinabi ng palasyo na dismayado ang Pangulo sa nangyari sa Senado noong Miyerkules ng gabi, kasabay ang pagbibigay diin na walang failure of arrest na nangyari sa panig ng NBI dahil hinarang sila ng OSAA. Tanong ng palasyo, tama ba na nakialam ang Senado sa tangkang isilbi o nang tangkaing isilbi ang arrest warrant ng ICC? Dito, ayon kay Castro, makikita kung sino ang hindi rumespeto sa batas. Binigyang diin pa ni Castro, hindi inatake ang Senado. Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. Samantala, Jules, kinumpirma rin kanina ni Yusek Castro na itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Kim Robert De Leon bilang bagong sekretary ng Department of Budget and Management. Nang tanungin si Castro kung ano yung naging dahilan ng balasahan sa liderato ng DBM, sagot lamang niya ay prerogative yan ng Pangulo. Jules. Maraming salamat sa iyo, Kenneth Paciente.